Magandang araw uli sa inyo, mga kaibigan, mga Magandang gabi. kapatiran dyan sa Pilipinas. O maayong adlaw sa inyo, mga kaiksunan. Medyo marunong na ako ng Bisaya ngayon. Kami ay natutuwa uli na makasama kayo sa pagpatuloy ng pag-aaral ng mga bagay na tinuturo ng ating mahal na Hesus Kristo kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan sa Kanya. Kaya magandang at paksa ng ating pag-aaralan ngayong gabi o ngayong araw na ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa, hihilingin ko uli sa aking mahal na kabiyak sa buhay na basahin ang ating pundasyon na teksto para sa pag-aaral natin ngayong araw na ito. That ang text natin ngayong gabi ay makikita sa First Thessalonians 4:16 to 17. 4. 4:16 to 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangels, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise again. So you rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Okay. Okay, bago tayo mag-umpisa, mga kaigsunan, tayo iyuyuko ang ating mga ulo upang tayo ay hihingi ng bendisyon at tulong sa ating mahal na Panginoong Diyos. Okay, manalangin ho tayo. Panginoong Diyos na nasa kalangitan, kami nagpapasalamat sa panahon na ito upang makarinig uli sa inyo ng inyong mga turo tungkol sa mga bagay na dapat malaman namin upang kami ay makapaghanda na sumalubong sa inyo at magkaroon ng kaligtasan sa inyo. Ngayong gabi, Panginoong Diyos, gamitin niyo ako na tagapagsalita. Ngunit sana naman ang aking mga sasabihin ay lahat manggaling sa inyo. Uulitin ko uli ngayong gabi yung inyong mga pangako, Isu Kristo, na yung garantiya na binigay niyo sa amin na kahit na kami magkaroon ng kamatayan, iyong binibigyan kami na garantiya na kami ay iyong bubuhayin uli pag kami manatiling faithful, manatiling tagasunod ninyo hanggang sa kamatayan. Sana naman yung banal na Espiritu ay gagalawin ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming mga paniwala upang kami ay manatiling maniwala sa inyo hanggang sa kamatayan sa lahat ng oras. At upang ang kamatayan ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa aming kabuhayan. Lahat ng lahat na ito, Panginoong Diyos, ay aming binibigay upang bigyan ng puri at honor ikaw at lahat ng inyong mga salita at lahat ng mga pangako niyo sa amin. Ito hinihiling namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat. Okay, ihanda ko na ngayon yung ating pag-aaralan ngayong gabi o ngayong araw na ito. Okay, ang pag-aaral natin ngayon, araw na ito ay paano ba ng Diyos ililigtas yung mga tao na namatay na. Ulitin ko yung binasa ng misis ko sa wikang Tagalog. Okay? Una Tesalonico 4,
16 at saka 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo. Nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mauli. Kung makagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasama tayo sa Panginoon magpakailanman. Kaya mga, mga ngaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Dapat magpalakas tayo ng ating paniwala sa isa't isa at paniwalaan itong pangako na ito ng ating mahal na Panginoong Diyos sa atin. Ngayon, paano ba tayo ililigtas ng Diyos kung tayo ay magkaroon ng kamatayan? Okay. Ang Diyos, si Jesus Kristo ay nagbigay ng garantiya na siya ay makapangyarihan uh, laban sa kamatayan. Ang sabi niya, ako na nabuhay at namatay, ngunit ako ay nabuhay uli. Kaya ako ang may susi ng kamatayan at kaya kong buhayan ang sino man na mamamatay. Iyan ay pangako niya. Kaya ang susi ng libingan ay nasa kamay ng ating kaibigan na si Kristo. Nasa kanyang kamay. Kaya ang kailangan lang natin ay mahalin siya at magkaroon ng tiwala sa kanya. Siya lamang ang makapagbubukas ng prisuhan ng bahay ng kamatayan at upang tayo ay bigyan ng freedom. Siya lamang ang makapagbubukas ng misteryo ng kamatayan. Siya lamang ang makapagbibigay ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. At ngayon sa pag-aaral natin, 7 bagay, 7 susi ang pag-aaral na natin tungkol sa kamatayan. Okay, unang-unang susi. Paano ba nag-umpisa ang buhay ng tao? Ayon sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man, ang Diyos pinorma ang tao out of the ground, pinorma siya sa lupa at saka hiningahan siya ng hinga upang siya mabuhay at siya ay naging buhay na kaluluwa. Kaya paano naging tao ang isang ang putik, yung lupa, pinurma ng Diyos at binigyan ng hininga. Ngayon, nung binigyan ng hininga, siya ay tumayo na buhay at naging isang tao. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Ngayon, sa Genesis 2:9, the tree of life was in the midst of the garden. Doon sa garden ng Eden. Mayroon doon na tree of life. Kahoy na may kahoy ng kabuhayan. At doon habang kumakain ng prutas ng buhay ng kabuhayan, hindi magkakaroon ng kamatayan. Kaya magkakaroon uli, pag pumunta tayo sa langit, yung mga ligtas, magkakaroon uli ng mga tree of life doon, na magkakaroon ng isang klaseng prutas kada buwan. At tayo ay kakain ng prutas na yon. Hindi na natin tayo yung kinain natin. Yan ay magiging parte na ng katawan natin, ma-assimilate na, at iyan ang makatulong sa atin na hindi na tayo mamamatay. The tree of life was the abiding symbol of man's total continuous dependence. Yung kahoy ng buhay, iyan ang simbolo ng pagkabuhay na natin upang hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan, magiging immortal na ang katawan natin. Kaya naging tao tayo dahil sa hininga na binigay sa atin ng Diyos mula tayo na nag-umpisa sa putik. Ang pangalawang susi,
In the day that thou eatest, thou shalt surely die. Yung sabi niya kay Adan at si Eva, bibigyan ko kayo ng choice, bibigyan ko kayo ng freedom. Mayroon kayong libre kayo na gawin ninyo ang gusto ninyo. Pero habang ginagawa ninyo yung mga bagay na tinuro ko sa inyo, hindi kayo mamamatay. Pero oras na kontrahin ninyo yung sinabi ko, magkakaroon kayong kamatayan. Ang sinasabi ko sa inyo, itong isang kahoy na ito nilagay ko, ito ay parang test sa inyo. Huwag niyong gagalawin. Kasi sa oras na kainin niyo itong prutas ng kahoy na ito, kayo ay magkakaroon ng kamatayan. Alam natin ang nangyari, na tinukso siya ni Satanas at pinakain siya si Adan si Eva nung prutas na yon. At nung kumain sila, ay nagkaroon sila ng kamatayan. Naniwala sila sa kasinungalingan ni Satanas. At kaya ang lahat ng tao, sabi sa Salmo 55, sa 55, 51:5, ibig sabihin, ay lahat ng tao ay ipinanganak sa kasalanan at nilikha sa kasalanan. Awit 51:5 nakalagay dito na everyone was molded into sin. In sin, or ito, basahin ko sa inyo. 51:5. Ito. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Awit 51:5. Kaya ibig sabihin ko, yung mangga, pag nagkaroon ng prutas yan, hindi yan na magkakaroon ng prutas na saging o mansanas. Mangga rin ang lalabas dyan. Kaya makasalanan yung nagkasala, yung magulang natin, ay makasala din yung anak. Pinanganak siya na makasalanan din. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya si Hesus Kristo at sabi niya kung sino man ang tatanggap sa iyo, sino man ang maniniwala sa iyo at tatanggapin yung turo natin, yung kahit na yung sumpa sa kanila na kamatayan na wala nang hindi na mabubuhay ulit, yung eternal death, ay babaguhin natin yon. Sila ay bubuhayin uli natin, yung tatanggap sa iyo, bubuhayin uli natin at hindi na sila mamamatay. Ngunit yung hindi tatanggap sa iyo, mamamatay sila at pagbalik natin galing sa langit, pag ililigtas natin yung mga sumama sa atin, mamamatay sa isang beses lamang. Pero yung mga hindi sumama, ay hindi naniwala sa iyo, babalik natin yung Jerusalem sa lupa, bubuhayin uli natin yung mga namatay na hindi naligtas at susunugin natin si Satanas doon sa impyerno, isasama natin sila kasi hindi ka tinanggap at yung turo natin. Kaya 2 beses sila mamamatay. Kaya yan ang sinabi sa atin ng Diyos. At ang sabi ng pangatlong susi ay ano ang nangyari sa katawan ng tao? Ano ang nangyari sa katawan ng tao pag ang tao ay namatay? Ang sabi sa Genesis 3:19, pag tayo ay namatay, tayo ay babalik sa lupa. Di ba? Meron akong great grandmother, yung lola ng nanay ko. Napuntahan ko yon. Umabot siya ng mga 105, 106 na. Pero nakahiga lang. Tayo talaga, buhay pa siya, pero sa edad na yon, bumabalik na sa lupa. Kasi nakita ang amoy niya, parang nag-umpisa ng amoy lupa. Nagkakarak na yung kanilang skin, yung katawan niya, ay parang nagiging bumabalik sa pagkalupa niya. Namatay siya 105, 106, ganun. Ibig sabihin ko, pero matino pa yung isip niya. Kaya pag pumunta ko diyon, oh, iyan pa si Boy. Boy kasi ang tawag sa akin. Naalam ta niya, narinig lang yung boses, hindi na masyado makakita. Pero ibig sabihin ko, pag tumanda tayo at malapit ng mamatay, bumabalik na tayo sa lupa. Hanggang mamatay tayo, naging lupa ulit. Kaya from dust to dust. Kaya pag nilibing tayo, di ba yung pastor o pare, kukunin yung lupa at sabi, nag-umpisa tayo sa lupa at babalik sa lupa. Ngayon,
Ano ang pangapat na susi? Ang pangapat na susi, ano ang mangyayari sa espiritu ng tao pag siya ay namatay? Maraming tao nagtuturo, maraming mga leader na may iba-ibang iglesia nagtuturo na ang espiritu ay may pakiramdam, ay mayroon siyang consciousness. Siya ay parang isang buhay na pag namatay ang tao, yung katawan na iwan to, espiritu ay pumupunta sa Diyos. Nasa ako yung espiritu ni kapatid na ah, Romano, okay, halimbawa yung pangalan niya, at yung katawan ko nandun sa lupa, ako yung kanyang espiritu, kanyang hininga. Hindi totoo yun. Ang espiritu ayon sa Biblia, Ecclesiastes 12:7, Ecclesiastes Code 12:7, ang espiritu na sinasabi sa Biblia ng patay ay yung hininga na binigay ng Diyos, hindi ba? Nung tayo ay lupa, binigyan tayo ng Diyos ng hininga. Yung hiningang iyon, yan ay naging dahilan kung bakit tayo nabuhay. Kaya what is the spirit? Ano ba ang espiritu? Ayon sa Biblia, yung espiritu yun ay yung prinsipyo ng pagkabuhay natin. Yun ang breath of life. Yun ang hininga ng binigay ng Diyos sa atin. Ah, doon nung tayo ay nasa lupa pa. The common Hebrew word for breath are used interchangeably. Kaya ang espiritu na sinasabi, iyan ay hininga upang tayo ay mabuhay. Iyan ang regalo na binigay sa atin ng Diyos upang tayo ay mabuhay katulad ng ibang mga hayop na nabuhay din dahil sa espiritu na binigay ng Diyos na hininga. All the while, my breath is in me and the Spirit of God is in my nostril. Lahat ng panahon ako ay nabuhay, ang Espiritu ng Diyos ay nasa aking mga ilong. Ang hininga ko ay nasa ilong ko. Okay? Ang hininga ng tao, pag siya ay namatay, ay nawawala. Nawawala sa kanya. According to this passage, death is separation of breath of life from the body and simple reversal of that process by God's original, that God originally gave life to man. Sabi sa Jaime 2:26, ang katawan ng tao na walang espiritu, walang hininga, ay patay. Kaya, ang pinakasimpleng explanation niyan, ang espiritu na ginagamit na sinasabi dito ay ang hininga ng tao na bumabalik sa Diyos pag siya ay namatay. Di ba? Ito ang example niya mga kapatiran. Yung ano ang hininga natin saan nanggagaling? Nanggagaling sa mga tanim, di ba? Oxygen na inilalabas ng mga tanim. Ngayon, ano ang hinihinga ng mga tanim? Hinihinga ng tanim, carbon dioxide. Pag hinga natin ng oxygen, inilalabas natin carbon dioxide, iyon naman ang hinihinga ng mga tanim upang mabuhay. Okay? Ngayon, pag sinabing bumalik sa Diyos, lahat dito sa lupa, sa daigdig ay Diyos ang may-ari. Diba? Kaya pag namatay tayo, binitawan natin ang hininga, bumalik sa Diyos yon. Iyan ay napakikinabangan ng mga tanim dyan na hinihingan nila yung carbon dioxide. Kaya ibig sabihin, naghihiwalay sa atin dahil sa yan ay iniwan tayo, kaya tayo na mamamatay. Ang panglimang susi, ano ang nangyari sa kaluluwa ng tao pag siya namatay? What happened to the soul? As a result of union of breath of life with the body, the man become a living soul. Ang soul ay tawag na kaluluwa. Ang kaluluwa, ang tao, wala naman yan na kaluluwa na naghihiwalay sa kanya. Hindi totoo yung sinasabi na ako si Noel, mayroon akong kaluluwa, may kasama akong kaluluwa na pag namatay ako, yung kaluluwa ko humihiwalay sa akin. Hindi totoo yan. Ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa ay ang kombinasyon na tao, na hininga ng tao at saka yung katawan ng tao na buhay. Yan ay tinatawag na living soul. Yung buhay na tao, yan ay living soul. Buhay na kaluluwa. Pag ang tao namatay, na wala yung kanyang hininga, siya ay patay na kaluluwa. He will be a dead soul. Kaya ang soul, ang kaluluwa, either buhay na kaluluwa o patay na kaluluwa. Pero ang kaluluwa, tayo ang kaluluwa.
yung tao ay either patay na kaluluwa o buhay na kaluluwa. Walang bagay na naghihiwalay sa tao na nagiging kaluluwa na hiwalay sa katawan ng tao. Walang ganoon. Katulad, bigyan ko yan ng bersikulo sa Biblia. Sa Genesis 12:5, ang sabi diyan, si Abraham took Sarah, his wife, Lot and his brother's son, and all the substance they had, and all the salt they had gotten in Haran, and went forth in the land of Canaan. Okay. Kaya si Abraham, noong sinabi ng Diyos sa kanya na umalis siya, lumipat sa ibang lugar, isinama niya si Sarah, yung kanyang asawa, yung kapatid niya, at yung kanyang po na si kanyang ano yon, uh, brother's son, okay, as anak ng kapatid niya na si Lot, isinama niya yung kanyang mga alipin, lahat yon, at lahat ng kaluluwa na mga nasa poder niya. Kaluluwa, yung mga buhay ng mga bagay doon, yung mga katulong niya, yung mga hayop niya, mga kaluluwa lahat yon. At kanyang isinama sa paglakbay. Hindi naman ibig sabihin na si Abraham naglakad, mayroon din ng mga kaluluwa na hindi nakikita na sumasama sa kanya. Hindi. Yung mga kaluluwa, yung mga buhay na mga sumama sa kanya, yung mga kaluluwa lahat yon. Okay? Pa dito, nakalagay dyan. Ito naman sa Leviticus 4:2. Speak unto your children of Israel, saying, if a soul sin through ignorance against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and shall do against them. Sabihin nito, magsalita ka anak, sa mga anak ko dyan sa Israel, na pag may kaluluwa na uh, nagsuwail sa sinabi ko dahil sa katigasan ng ulo, okay? Ibig sabihin, yung kaluluwa ay yung tao. Hindi yung mga taong hindi yung mga invisible na soul na akala ng mga tao may kaluluwa ang lumalabas tao. Hindi. Yung mga tao mismo, yun ang kaluluwa. Okay? Isa pang example. Sabi sa Mateo 16:26, for what does a man profit if he gain the whole world and lose his own soul? Ano ba ang mapapala ng isang tao kung yumaman man siya? Kumita naman siya ng napakalaking pera doon sa flood control. Okay? Na milyon-milyon pera ang nakuha. Pero nawala naman yung kanyang kaluluwa. Yung kanyang buhay nawala naman. Hindi siya nagkaroon ng kaligtasan. Napunta siya sa imperyo at nasunog. Anong kwenta nung lahat ng pera na nakuha niya? Ibig sabihin ko, ibig sabihin ng kaluluwa ay yung katawan mismo ng tao. Hindi yung umihiwalay sa tao. Kaluluwa, yung tao mismo. Anong kwenta ng kaluluwa? Kung grabe ang yaman mo, bilyon-bilyon na pera kinuha mo, at napakalaki yung bahay mo, napakaraming sasakyan ang nabili mo, pero hindi ka naman naligtas, nasunog ka sa impyerno. At napag-aralan natin, mas marami kang kasalanan na ginawa, mas matagal kang masusunog. Anong kwenta ng mga perang yon? Kaya ibig sabihin ko, yan ang isipin natin mga kapatid. Kaya ang espiritu na sinasabi sa Biblia ay iyan ang hininga at ang kaluluwa ay iyan ang tao mismo. Okay? Your breath and spirit are the same thing. Yung hininga mo at ang espiritu ay isang bagay yon. Okay? At ang kaluluwa ay ikaw mismo yon. The living soul is human organism, ikaw yon. Kaya Ecclesiastes 9:5-6, the dead know not anything. Ang kaluluwa mo, walang kaalam-alam pag ikaw namatay. Ecclesiastes 9:10, ang lahat ng trabaho mo, ginawa dito sa mundo, yung success mo, yung tagumpay mo rito, lahat ng na-accomplish mo, yung bahay mo rito, yung perang kinita mo rito, walang kwenta lahat yan pag ikaw ay namatay. Wala kang maalala pag ikaw ay namatay.
Ang patay ay hindi ka na pwedeng magbigay ng puri sa Diyos pag ikaw ang patay na. Kaya habang buhay ka, magbigay ka ng puri sa Diyos. Ang sabi sa Job 14:21, the sons of the dead man come to honor him and he knows it not. Ibig sabihin, yung mga tao nagpupunta sa sementeryo, yung mga anak ng tao na namatay, kinakausap siya. O tatay, patawarin mo na ako. Hindi ako masunurin nung ikaw ay buhay pa. Ako ay humingi ng tawad sa inyo. Kahit anong sabihin niya, kahit siya sumigaw, gumamit pa siya ng microphone, wala namang maririnig yung tao ron sapagkat siya ay patay. Kaya sabi sa Biblia, ang patay ay patay, walang naririnig. Okay? Si David, na matagal lang patay, libo-libo ng taon, ay nandito pa sa lupa, hindi pa umakyat sa langit. Kaya nga ibig sabihin ko, yung isang kaibigan ko na pastor dito sa Toronto, tinawag ako minsan. Sabi, kapatid na Noel, punta ka rito. Dito ka naman nanangalian sa, kasi mayroon ditong kainan na may namatay dito, mayroong celebration of life. Sumama ako roon. Nung sermon siya doon sa unahan, sabi niya, huwag na tayong umiyak kay kapatid na Tony, sapagkat si Tony ay nasa TWA na. Hindi ko naintindihan nung una ang ibig sabihin TWA, pero in-explain niya. TWA, siya ay nasa Together with the Angels na. Ngayon, nung nakakainan na doon sa potluck o doon sa fellowship hall, nilapitan ko, Pastor, kumusta? Meron ka sinabi kanina na medyo interesting. Ano yon? Sabi mo kanina na wag malungkot masyado yung mga tao sapagkat si kapatid na to na nasa TWA na. Sabi mo na, together with the angels na. Bakit ka? Kung nakita mo ba na umakyat na? Hindi. Bakit sinabi mo yun? Kasi si kapatid Tony, matulungin, mabait siya, masunurin, palaging maaga pang magsimba dito. Napakabanal niyang tao. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung may papupuntahin ng Diyos sa langit, si kapatid na Tony at saka si Haring David, nasabi si Haring David, ang puso niya ay parang puso ng Diyos. Sino ang paunahin ng Diyos? Sabi niya, si Haring David. Nasaan nakako si Haring David? Nasa langit na raw. Nasa langit na. Bakit ka ako nakalagay sa Biblia? Si Haring David, nandito pa sa lupa hanggang ngayon, naghihintay sa pagdating ni Kristo. Ibig sabihin na unahan pa siya ni Haring David. Nakalagay sa, gawa, Acts 2:29 and 34. For David is not attended to heaven. Nandun pa siya sa kanyang libingan, naghihintay na kunin siya ng Diyos pagdating ni Kristo. Okay? Ang pangarap ni Kristo, ni David, na pagdating ni Kristo ay paupuin siya katabi ni Kristo. Pero hindi pa yun nangyayari sapagkat siya ay nasa libingan pa. Kaya yung mga nagtuturo sa inyo na ang patay ay pumunta sa langit, hindi totoo yan. Wala sa Biblia yan. Mayroong mga pinapuntahan Diyos sa langit, pero binanggit yung kanilang mga pangalan. Okay? Katulad ni Enoch, pinapunta sa langit, si Elijah, pinapunta sa langit, si Moses, pinapunta sa langit, pero binanggit. Pero yung hindi binanggit sa Biblia na pangalan na pinapunta sa langit, walang pumupunta sa langit. Nandito sa lupa lahat yung naghihintay kay Kristo. Ito, nakalagay dito. Lahat ng nasa sementeryo na nailibing, maririnig ang boses ng Diyos pag dumating siya at sila ay babangon upang salubungin ng Diyos. Ito, Gawa 2:29-34. Si David ay patay at nakalibing sa kanyang libingan ay si David ay hindi pa pumupunta sa langit. Ang sabi ni David, kung ako maghihintay dito, ako ay nandito lang sa aking libingan hanggang sa iyong pagdating, maghihintay sa iyo. Okay? Ayan pala sinabi, si Job pala nagsabi niya, if I wait, the grave is in my house. Sabi ni Job, habang dito ako sa libingan, ako ay naghihintay sa iyo. Okay? Nung bago siya matay, nabanggit niya nung mamamatay na siya. Kaya ibig sabihin ko, walang pumunta sa langit maliban yung binanggit sa Biblia. Ngayon, ang pang-anim na susi, ano ba ang kapangyarihan ng kamatayan? When that power will be broken. Paano
mawawala ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang sabi sa 1 Corinto 15, 21, 22, as in Adam, all die. Mula kay Adam, dahil sa kasalanan, lahat ng tao ay namamatay. Si Kristo lamang ang nabuhay, na pinanganak di sa lupa na buhay. Hindi siya nagkasala. Si Job 14, nung naging tao si Kristo, amen. Pero bumalik siya sa pagka-Diyos nung siya bumalik sa langit. Job 14, 12 hanggang 15. Sabi ni Job, ay siya ay maghihintay sa kanyang libingan. At pag dumating ang Diyos, marinig niya ang tawag ng Diyos, siya ay gigising. Sabi ni Job, kahit na the worms destroy this body, kahit na ito, kainin ng mga worms, mga uod, itong flesh ko mawawala, kain ng uod, pero bubuhayin uli ako ng Diyos at ako'y magiging tao uli. Sabi sa Juan 5:28-29, lahat ng nasa libingan ay maririnig ang Diyos sa kanyang pagdating. 1 Corinto 15, 21, 51 hanggang 55, ang mga patay ay mabubuhay yung mga namatay kay Kristo. Sabi sa 1 Tesalonica, ang Diyos mismo ay bababa mula sa langit at yung mga namatay na naniniwala kay Kristo ay mabubuhay. 1 Corinto 15, 26, ang huling-huling kalaban ni Kristo ay ang kamatayan. Pero matatalo niya yon sapagkat mababangon niya yung mga patay. Sa Apocalypse 21:4, pag tayo ay binuhay ni Kristo sa unang pagkabuhay, yung mga na maliligtas, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iyakan. Ang sabi sa Lucas 20:36, hindi na sila pwedeng mamatay uli. Hindi na pwede. Kaya nangako ang Diyos na wala nang Satanas, wala nang magiging Satanas, at hindi na pwedeng mamatay yung mga bubuhay niya. Ang ikapitong susi, what that means for a Christian, ang ibig sabihin ng Diyos, yung mga tao na naniwala sa Kanya, na matay, na nakadikit kay Kristo, ang tawag niya doon ay tulog lamang. Sleep. Kahit na namatay ka ng 1,000 taon, para kang natulog lamang. Hindi ba? Pag natulog ka, wala kang malay. Pagising mo, parang sa gabi lamang. Kaya natulog ng 1,000-1,000 taon, namatay 1,000 taon na. Pagising niya, si Kristo ang makikita nila. Kaya parang isang gabi lang sila natulog. Kaya ayun sabihin, yung salita na Jesus is coming soon, totoo yun. Bakit? Kahit na mabuhay ka ng 100 taon, mahigit pa dyan. Pag namatay ka, kahit anong 1,000 kang patay, ang paggising mo, si Kristo ang makikita mo. Ibig sabihin ko, para kang natulog lamang. Ngayon, yung 100 taon, parang napakaiksi. Napakaiksi lang. Ang tao, pag nasa edad na ng 50, parang napakaiksi. Pag nasa 80 na siya, yung tatay ko, 90 na, sabi niya, parang napakaiksi. Ayaw pa niya mamatay. Gusto niya, kung pwede pa sanang pahabain ang buhay. Kaya lang hindi natin makukontrol yon sapagkat namamatay lahat ng tao. Sabi nga nung isang queen sa England, sabi niya, lahat ng kayamanan ko itong willing na ibigay ko lahat para mapahaba lang ang buhay ko. Napahaba ba? Hindi naman. Kaya wala namang kabuluhan yung lahat ng mga pera o kamayamanan. Wala yang magagawa sa buhay ng tao na mamatay din tayo lahat. Sabi siya, ito ang kalaban natin na mawawala lang pagdating ni Kristo. Sabi sa Romans 8:36-39, ang kamatayan, kahit na anong klaseng kamatayan, ano man ang forming kamatayan, ay hindi pwede tayong ihiwalay sa kamay ng Diyos pag tayo ay ililigtas niya. Si Satanas at ibang mga tauhan niya na nagtuturo, nililinlang yung mga tao na naniniwala sa tamang turo ng Diyos, ay nagtuturo ng mga kasinungalingan na yung patay ay buhay. Totoo ba na may mga tao na nakakakita ng tao na namatay na buhay? Totoo rin yun kasi nakalagay sa Biblia na si Satanas mayroong mga anghel, mga tinatawag na
fallen angels, mga espiritu ng diablo. Kaya kung yung lolo mo namatay at pagkatapos ng mga ilang araw nagpakita sa iyo, oh, magpakabait ka kasi doon sa itaas, hindi ka makakarating kung ikaw hindi mabait. Lolo mo, itsura. Ang busis niya sa kanya. Ang sabi sa Biblia, hindi yon yung lolo mo. Si Satanas yung nagpapangkap na siya yung lolo mo upang huwag kang maniwala na upang maniwala ka na ang patay ay buhay. Niluloko ka lang para hindi ka maligtas. Ang sa Bible, maniwala ka sa Diyos. Ang patay ay patay. Kaya pag nakakita kayo ng mga patay na nabuhay, iyan ay ang mga espiritu ng Diablo. Kaya, totoo naman, may mga espiritu ng Diablo, may mga aswang, may mga ghost. Totoo yan kasi yung mga espiritu ng Diablo yan na gumagawa ng mga milagro upang lokohin yung mga tao na naniniwala sa Diyos. They are the spirits of the devil, nakalagay dyan, working miracles, gumagawa ng milagro, pagkagaling ka sa sakit mo. Okay? There shall be false Christ and false prophet. There shall show signs and wonders upang lokohin yung mga tao na naniwala sa Diyos. Indeed, devils work miracles. In fact, devil himself appear as an angel of light. Pwede magpakita siya na itsurang Diyos para lukuhin kayo. Okay, pero yung mga katao ng Diyos, hindi sila maluloko. Bakit? Sapagkat sila ay nagbabasa ng Biblia at naniniwala sa mga turo ng Diyos. Isang panluloko na gagawin ni Satanas ay yung pagdating ni Kristo. May mga magsasabi, oh, nandiyan na si Kristo. Nandun siya sa plaza. Napakagandang itsura niya. Nakaputi. Nagagamot siya ng mga tao. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, tatakbo ka roon. Pero sabi ng Diyos, pag nangyari yan, huwag kang tumakbo, huwag kang pumunta sapagkat si Satanas yun, hindi siya. Sapagkat ang Diyos, pag kanyang pagdating ito, hindi na siya bababa sa lupa to. Noong unang pagdating ni Kristo, siya ay bumaba sa lupa, naglakad dito sa lupa, naging tao siya kasi hinahanap niya yung mga taong makasalanan upang iligtas. Ngunit sa kanyang sunod na pagdating, yung pagdating niya ngayon para iligtas yung mga tao na sumunod sa kanya, itong lupang ito masyado na makasalanan, hindi na siya aapak dito. Yan na lang siya sa harapat ng langit maghihintay. At yung mga ligtas, kukunin ng mga anghel, iakit na lang, dadalhin sa langit. Yan ang mangyayari yan. Kaya, huwag tayong magpapaloko. Sundin natin yung turo ng Diyos na nasa Biblia. Kahit na sa panahon ni Moses, nanluloko na si Satanas sa mga panlulokong mga turo na wala sa Biblia. Ano ba ang mangyayari doon sa mga taong ligtas? Neither can they die anymore. Hindi na sila mamamatay. No more death, no more crying, no more tragedy. Ang sabi, itong Diyos na ang trono nasa langit, si Kristo, kaya walang kaligtasan sa isang tao maliban kay Kristo. Ang sabi sa Acts, mga gawa, uh, Acts 4:12, okay? Ang sabi doon, walang taong maligtas maliban kay Kristo lamang. Kaya ngayong gabi o ngayong araw mga kaibigan, mga kaitsunan, ang pakiusap ko sa inyo, ilan ba sa inyo ang gusto na mangyari sa buhay ninyo na pag namatay kayo, hindi na kayo mabuhay at pagbalik dito ng mga ligtas ay isasama kayo kay Satanas upang sunugin sa impyerno. Ilan pa sa inyo ang gustong sumama doon? Maaring wala. Sino ba ang gusto noon? Kaya lang, kailangan tanggapin natin Kristo. Kaya ngayong araw na ito, ako ay makikiusap sa inyo, tanggapin natin si Kristo. Humingi tayong tulong sa Kanya. Kung mayroon tayong mga kasalanan na hindi natin malabanan, hindi mo malalabanan ang sarili mo. Ibigay mo lang buhay mo Kristo. Sabihin mo, Diyos ko po, hindi ko kayang labanan itong kahinaan ko. Ikaw na ang lumaban para sa akin. Siya na ang lalaban. Kaya niyang labanan niya. Ibigay mo lang yung inyong buhay sa Kanya. Ilan ba sa inyo ang gustong ibigay ang kanyang buhay kay Kristo? Pakitaas ang kamay. Okay, itong mga leader, puntahan niyo sila para malaman kung sino sila. At
Ilan ba sa inyo? Kaya yung mga tao na gustong magkaroon ng kaligtasan kay Kristo, yan, nagtaas ng kamay. Hindi lang taas ng kamay, pakitayo kayo. Ngayon, hindi lang kayo, patatayo ngayon. Aanyayahan ko yung lumapit dito sa harapan dito. At tayo ay hingi ng tulong kay Kristo upang tayo isama doon sa mga taong ililigtas. Kaya lapit ho kayo rito at ipapanalangin kayo. Mananalangin tayo, makikiusap tayo sa mahal na Diyos upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Kaya, handa na ba? Mayroon pa dyan na gustong sumama dito sa mga taong gustong magkaroon ng kaligtasan? Kung na maaari, dumating si Kristo na buhay sila para hindi na makatikim ng kamatayan. Yan ang gusto ko sana mangyari. Hindi na ako makatikim ng kamatayan kasi yung buhay, may mga taong buhay pagdating kay Kristo. Pag nakadikit kay Kristo, hindi ka na makakatikim ng kamatayan. Pero yung kung namamatay ka man, na nakadikit kay Kristo bago namatay, tayo ay nangako siya na bubuhayin tayo. Kaya kung tayo ay gusto ng kaligtasan, tinatanggap na si Kristo, manatili tayo sa Kanya. Ipapanalangin natin na yung kaibigan natin si Kristo ay iingatan tayo na bubuhayin uli upang bigyan ng buhay na langagan. Narinig na ninyo mga kaibigan ang pangako ng Diyos. Manatiling lang tayo sa Kanya. Nangako siya na hindi na tayo tatakwil. Bubuhayin ulit tayo pag tayo ay namatay. Pakiyuko ang ating mga ulo at tayo ay mananalangin. Panginoon Diyos, kami ay naniniwala na kami ay iyong bubuhayin uli pag ibinigay namin ang aming buhay, aming isipan, aming puso sa inyo. Aming binibigay ang aming mga puso sa inyo, Panginoong Diyos. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala sa inyo. Linisin mo niyo ang aming mga puso at isipan at tulungan kami na manatili sa inyo. Hindi lang tulungan, nahirapan kami, lalo yung mga kahinaan namin, Panginoon Diyos. Ikaw na ang lumaban sa kaaway. Ikaw na ang lumaban para sa amin upang matagumpayan yung kahinaan namin laban sa aming laban sa kasalanan. Itago niyo kami na maging faithful, na maging ang panampalataya sa inyo ay manatili upang sa inyong pagbalik. Kung kami man ay magkaroon ng kamatayan, kami ay tatayo uli at matutuwa, maligaya na sasalubong sa inyo kasama doon sa mga lahat ng mga nanatiling naging faithful sa inyo upang kami magkaroon ng buhay na wala ng kamatayan. Panginoon Diyos, kami umaasa na ito ay mangyayari hindi lang sapagkat gusto namin, hindi lang sapagkat pinangako nyo, sapagkat ito ay hinihiling namin ng mga bagay na ito sa pangalan ng aming tagapagligtas, si Yesu Kristo. Amen. Maraming salamat mga kaigsunan. Magkikita ulit tayo sa sunod na pag-aaral natin. Salamat.